So ayan, magandang umaga po sa atin lahat mga ka-backyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayon po, pag-usapan po natin kung ano po ba ang nagiging resulta sa atin po mga sisiw pag mahina po ang ilaw o ilang watts lamang po ang ating ilalagay sa ating brooder. So ngayon po, dito po sa atin masyado pong malamig, gawa ng tag-ulan po dito sa Bohol sa amin ngayon. So ang nangyari po, meron po tayong mga hatch na sisiw, 30 plus po mahigit ang ating hatch na sisiw. So ang nangyari po, nilagyan lang po natin ng 25 watts po. So gawa po ng tayo po ay nagtitipid. So sa atin pong pagtitipid, meron po itong naging resulta. So ano po ba naging resulta sa ating mga sisiw sa kakatipid po natin sa kuryente? So ngayon po papakita po natin kung ano na po ang mga nangyari. So dito po papakita po natin ang isa pong naging resulta sa ating sisiw sa mahina po nating pailaw. Kahit naman po na maganda ang ating brooder o sarado naman po, so ang nangyari pa rin po ay ganito pa rin po. Ayan. So ang ating pong sisiw ay ayan, lungkuyin. Hindi naman po masyadong lungkuyin, pero makikita po natin hindi po kagaya nung dati pag maganda po ang ating pailaw ay tamang-tama po ang balahibo. Ito po, week old na po siya, 6 day po siya ngayon. Makikita po natin, ayan, laylay ang pakpak po niya. Ayan o, laylay po ang pakpak. Saka hindi po kagandahang tingnan. Kung atin po itong ibebenta, medyo mapapahiya po tayo po yung magbebenta ng ganito. Ito po ang magiging resulta ng mga sisiw. Ayan, resulta po ng sisiw pag mahina po ang ating pailaw. Unang-una po, ayan, laylay na laylay masyado ang kanyang pakpak. Ito po ang resulta po nito, gawa po yan ng sobrang lamig po ng panahon. Gawa na lagi po nag-uulan dito. So hindi po natin napansin, gawa po tayong nakaugalian po kasi natin na pagka-hatch po natin galing sa 21 days, 1 to 2 days, ilalagay na po natin yan sa loob ng ating brooder galing po sa ating hatcher. So nangyari po, gawa ng nasanay po tayo, pag tag-ulan po kasi, hindi na po natin napapansin dito masyado. Dati-dati po kasi pag ganitong hindi naman tag-ulan dito, tapos ako naglalagay ng sisiw, tamang-tama naman po ang 25 watts natin sa ating po mga sisiw. So hindi po natin napansin na laging nag-uulan. So ang nangyari po sa ating mga sisiw, ipapakita po nga natin, ito po, lungkuyin. Ayan, makikita naman po natin ang mga sisiw kung lungkuyin o healthy. Ito po, medyo, ayan o, masama po ang tama ng ating mga sisiw. Ito, 50-50 na po sila. Galing po sa 36 plus po natin, meron na po tayong namatayan na mga sisiw. So eto, pag ganito po, ano po ba ang ating iganagamot? Ako po, ginamot ko na lang po ito ng Premoxil. So hindi na naman po natin tumahahabol sigurado. So ang atin na lang po nito, kung sino na lang po ang mabubuhay, gawa na meron naman pong magaganda. Ito po, buhay naman po. Sigurado naman pong may buhay ito, pero hindi po lahat mabubuhay na pag ganito pong natamaan na po siya ng lamig at nalaylay na po ang kanyang pakpak. So ang gagamot na lang po natin dito, Premoxil. So ngayon, nilagyan ko na lang po siya ng Premoxil at Vitamin Pro po para po sa kanilang katawan, nang makabalik naman po ang kanilang ganang kumain at saka lakas ng kanilang katawan. So ngayon po, ginaganito na lang po natin. So ang problema po talaga nito na atin pong nakita ay ang atin pong pailaw sa ating mga sisiw. So pag mahina po ang ating pailaw, lalamigin po talaga ang ating mga manok. So alam naman po natin yan, pero gawa po ng lagi pong naulan, so kaya po nagkaganito po. Kung ikukumpara po natin sa panahon na hindi tag-ulan, tamang-tama lang naman po. Gawa po ng pag sobra naman pong init, ang mga sisiw naman po ay masama din po yan sa sisiw. Gawa po ng mainit naman po sa kanila sa loob, at ang mangyayari po, manghihina din po ang ating mga sisiw kung hindi po natin maagapan ang tama pong pailaw sa ating mga manok. So ang kailangan po natin, tamang pailaw po at brooder na tama para hindi maiwasan po natin ang nangyari po sa atin pong mga sisiw. Pero ito naman po, meron pa naman po halos 50% po nitong mabubuhay. So
bawi-bawi na lang po tayo next time. Hindi po talaga natin may iwasan yang magkasakit ang sisiw, lalo na sa panahon po na tag-ulan o straight po ang ulan. Malamig po talaga ang panahon yan. So payo ko lang po sa inyo, pag tag-ulan po, manigurado na po tayo, nataasan na po natin ang watts ng ating ilaw para po pailaw sa ating mga sisiw na inaalagaan, na maiwasan po natin ang pagkakaluya o pagkahina po ng ating mga manok at pagkamatay po nito. So sana po nakakuha po tayo ng kaunting aral. Maraming salamat po.